Dahil beses na umalis siya sa lungsod ng Maynila, kaya nanibago siya sa mga nakikita niya. Hindi naman siya napansin na ganun talaga ang mga taga-Baguio dito sa tuloy ng mga taong pumapasok dito. Pusong ko naman ni Rolando at hindi alam ni Armando kung namamalik na lamang siya. Ngunit nabansan niyang napangisi ang kaibigan, sapat na upang kilabutan siya. Tasty crunchy chicken sandwich. Match with your favorite side. Jollibee mix and match. Napatigil sila sa kanilang paglalakad nang huminto si Rolando sa harapan ng isang magkabititang bahay na kagaya ng ibang bahay na naroon ay gawa din ito sa kawayan. Kawayan ang mga dingding at gawa naman sa tawid ang nagsisilbing bubungan. Nasulyapan din nila ang di katandaang lalaki na nagdadasal sa isang sulok. Mayroon itong hawak-hawak na kwintas na mayroong pendant na pabilog at sa gitna nito ay may nakapukit na mata. Napapalibutan ito ng itim na kandila at pulang tela. Sininisan pa sila ni Rolando na tumahimik na agad naman nilang sinunod. Napakulog pa si Armando. Sa buong buhay niya, iyon ang kauna-unahang beses na nakakita siya ng tao na nagdadasal sa ilalim ng tirik na araw at napapalibutan pa ng mga kandila. Makaraan lamang ang kandila ay natapos na ang dasal ng kandila dahil nang tulad ito, pinatay na ang mga kandila. Kung hindi tinawag ni Rolando ang matanda na tiyo, ay hindi pa nila malalaman na tiyuhin pala ito ni Rolando ang matandang lalaki. Walang imig at sinalubog sila ng tiyuhin ni Rolando. At kagaya ng mga tao na nadaanan nila, may din sila nitong tinitigan. Hindi tuloy maliwasang papalunok si Armando dahil sa ibang nangyari at bigla niyang naalala ang sinabi at pabalik sa kanila ng tricycle driver. Sinalubong sila ng tiyuhin ni Rolando. Isipan niya ang pamangkin kung sino-sino ang mga bisita na nadala niya. Kaya isa-isa namang pinakilala sila ni Rolando sa tiyuhin at sinabi nito na katrabaho niya ang mga ito. Pinagdan lamang sila ng matandang lalaki. Saka ito pumasok sa loob ng bahay nito. Naabutan pa nila ang nanay at ang babaeng nakakatandang kapatid ni Rolando na abalang-abala sa pagluluto. Noong napansin ng dalawang babae ang presensya nila, napatigil din ang mga ito sa kanilang ginagawa. Saka sila nilapitan. Natutuwang kinamayan pa sila ng nanay ni Rolando at huli na nang napansin ng ginang na may dugo pa pala ang kamay niya na ginamit pang kamay sa kanila. Kaya nahihiyang humingi siya ng pasensya. Pasensya na kayo. Nagagalak akong makilala kayo, ha? Mabuti naman at dinala mo sila rito, Rolando. Tingnan mo nga naman, no? Kay babait ng mga binata nila kung pagmasdan. Saka malaman din. Natatawang baling ng ginang sa anak na ikinatawa rin nila. Inalok pa sila ng ginang ng maiinom at makakain na hindi naman nila natanggihan. Agad silang inasakaso ng mga ito. Nakilala rin nila si Josefina, ang babaeng nakakatandang kapatid ng kanilang katrabaho. Palabok at palabik ang inihain sa kanila na agad naman nilang nilampakat, dala ng pagod at pagkatuhaw. Di nagtagal, iniwan din sila ng ginang at bumalik na ito sa naudlot na ginagawa. Noong matapos sila sa pagmimerienda, ay nagpahinga muna sila sa isang silid na ipinahiram pa sa kanila ng nanay ni Rolando. Samantalang nagpaalam naman sa kanila si Rolando dahil may halaga daw itong gagawin. Pasabing alauna ng hapon, nagising si Armando. Nang nagising siya, ay tanging nag-iisa na lamang siya sa silid. Nakapagod pa nga ang dilim nang hindi niya nakita ang mga kanyang katropa. Agad siyang napabangon. Napaunat siya ng mga kamay at
napahikab. Hinanap niya ang kanyang backpack. Naganap siya ng damit at nang matapos siya sa pag-aayos ay saka siya dumiretso sa sala. Nagiging makita ni Armando ang mga katropa sa sala. Dumiretso din siya sa kusina. Nagbabakasakaling naroon pa rin ang nanay at kapatid ni Rolando. Ngunit walang katao-tao doon. Doon na niya napagtanto na nag-iisa lamang siya doon. Napakamot na lamang sa sarili niyang batok si Armando. Naisip niya na baka lumabas ang tropa. Gumala na. Nang dahil po sa isipin iyon, ay napagpasyahan ni Armando na hanapin ang mga ito. Nakailang hakbang pa lamang siya palabas ng bahay nang bigla na lamang siyang nakarinig ng malakas na pagsigaw. Napakunot siya nang mapagtanto niya na boses ni Christopher ang narinig niya. Bigla na lamang napatakbo ang binata at sinundan kung saan nagmula ang sigaw na narinig. Maging sa labas, ni isang tao ay walang nakita si Armando na mas lalong ipinagtaka niya. Takbo lang siya ng takbo hanggang sa nakarating siya sa loob ng kakahuyan. Natawa pa nga siya nang makita niya si Rolando at maging ang iba pang mga katrabaho at kaibigan ay nakakatuwaan na. Nakapabilog ang mga ito ng pagkakaupo at may dalawa pang banak ng lambanog sa kanilang gitna. Napabuntong hininga na lamang si Armando nang makumpirma niya na ayos lang si Christopher at kaya pala narinig niya itong sumigaw ay nahulog pala ang lalaki sa inakyatang puno. Nakakatawa pa nga ang mga ito nang makita nila ang hitsura ni Armando. Mawis na mawis kasi ang lalaki at magulo pa ang ayos ng buhok. Agad namang siyang niyaya ng mga katropa niya na makipag-inuman. Abay, napaaga naman yata ang inuman mo. Pasado alang medya pa lang ng hapon ah. Ika ni Armando, pero nagawa niya pa rin maupo sa tabi ni Noel, ang pinakabatang katrabaho nila. Inabutan pa siya ni Christopher ng baso na agad naman niyang kinuha. May palabot din silang pulutan. Panay-panay ang kwentuhan at tawanan nila habang sila'y nag-iinuman. Nalaman din nila na 2 araw na lamang ay piyesta na sa baryo nila Rolando. Binalita rin ng lalaki na may magaganap na handaan sa kanilang baryo sa darating na piyesta na ikinatuwa naman nila. Noong matapos sila sa pag-inuman, sabay-sabay silang bumalik na sa bahay nila Rolando. Habang naglalakad sila,
ay kapansin-pansin ang namamayaning katahimikan sa paligid. Naabutan pa nga nilang nagpapahinga sa sala habang nakikinig sa radyo ang tinig ni Rolando at isang lalaki na may malaking pangangatawan. Ipinakilala naman ito ni Rolando bilang ama niya. Tiningnan lamang sila ng tatay ni Rolando at tinanong kung may asawa o nobya ba sila na ikinatawa naman nila.